Sa oras na iyon, si Wang, isang malayong kamag-anak ng Earl, ay na-promote kamakailan, at siya ay may malalim na pagmamahal kay Jane Mulan. Upang mahalin ang Mulan, siya ay personal na dumating upang turuan si Shenlang. Gayunpaman, sa tagal niyang nagtuturo kay Shenlang, hindi na niya nakitang muli si Mulan. Huwag kang manggahas na sabihin sa mga tao na ako ang iyong guro. Ha! Anong nangyari? Sa panahong iyon, madalas marinig ni Shenlang ang pag-ungol ni Wang tungkol kay Zhang Jin. Pareho silang nagtatanim ng kakaibang galit sa isa't isa. Kahit na ang isang bumpkin ng bansa ay maaaring tumawag sa anak na babae ng ear sa pangalan. Umalis na tayo. Wang, dahil minamaliit mo ako, magiging romantikong karibal mo ako nang walang anumang pasanin. Aba, dapat na mas galit sa akin ang Shu family ngayon, at nakagawa na ako ng isa pang kaaway. Naglalakad ako ngayon sa manipis na yelo, isang maling galaw, at baka mahulog ako, ngunit kung magiging maayos ang susunod kong plano, magiging mas maganda ang buhay ko. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Shenlang sa splendid court ni Lin Mo, nagpakita si Shu Chenchen, at ang kanyang karwahe ay lumitaw sa kanyang harapan. Shenlang, minaliit kita noon. Hindi ko inaasahan na matututo ka sa pagtitina para sa akin. Bakit wala kang sinabi kanina? Akala niya talaga natuto akong magpakulay para sa kanya. Ngunit ang tanga na si Shenlang ay maaaring talagang sinubukang matuto para sa kanya. Halika at magtrabaho para sa amin, Shenlang, at babayaran ka namin ng 10 gintong barya sa isang buwan. Hanggat ibibigay mo sa amin ang iyong mga recipe ng pangkulay, may hahanda ko ang pinakamagandang silid sa pagtitina para sa iyo. Maaari mong italaga ang iyong sarili sa pagiging pinakamahusay na gumagawa ng dye sa mundo. Pagkatapos ay makikita mo ako anumang oras na gusto mo. Hindi mo ba ako mahal? Iniisip niya na mananatili akong obsessed sa kanya pagkatapos niya akong itapon. Noong akala mo wala akong silbi, itinapon mo ako. Pagkatapos mong makita na ako ay kapaki-pakinabang, gusto mo akong magtrabaho para sa iyo. Huwag kalimutan na ang iyong pamilya ay may utang sa Tianheng ng 1,000 gintong barya. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Mayroon kang hanggang ngayong gabi upang ibigay sa akin ang iyong sagot. Dapat kang magtrabaho para sa kanila. Mayroon kang humigit kumulang 7 oras upang tumugon. Tandaan, wala ka ng maraming oras bago kami dumating upang kolektahin ang aming pera. Kahit mag-abot ako ng 1,000 gold coins, parang papatayin pa rin nila ako. Ang mga Black Cloaks Gang at ang Shu family ay walang alinlangan na maglulunsad ng pag-atake sa aking pamilya ngayong gabi para makuha ang formula. Kahit na magtrabaho ako para sa kanila, hindi ako magiging libre. Ito ay kailangang malutas minsan at para sa lahat, isang malaking kalye sa Xuanwuzeti. Shenlang ay lumingon at nakakita ng isang pangkat ng mga kabalyerya. Daanan tayo. Ang pamilya Xuanwo ay bumalik. Napaka-cool nilang tingnan, oh wow. Anak ito ni Xuanwo. Sa wakas, may pagkakataon na akong makilala siya, Miss Mulan. Iniligtas niya ang tanga, si Shenlang, minsan. Bakit hindi mo rin ako iligtas? Napaisip si Shenlang sa sarili. Pagkatapos, lumipad ng ilang metro ang katawan niya at bumagsak sa lupa. Matapos bumagsak sa lupa, dahil hindi naman siya malubhang nasugatan, kinagat niya ang kanyang gilagid na naging sanhi ng pag-agos ng dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Sa oras na ito, dapat siyang kumilos ng kaawa-awa, huminto ka. Ang dalawang mangangabayo sa unahan ay agad na bumaba at nagtungo upang tingnan ang pinsala ni Shenlang. Lumakad si Jin Mulan sa harap ni Shenlang at tumingkayad. He looks awfully familiar. Ang gwapong lalaki. Dalhin siya pabalik sa mansyon ng Xuanwo. Dapat nating gamutin ang kanyang mga sugat. Hindi natin hahayaang may mamatay na inosenteng sibilyan sa ating paanan. Oo, ma'am. Ito na ang pagkakataon ko para baguhin ang aking kapalaran. Hindi ko masisira ang pagkakataong ito. Ito ang tanging paraan upang mailigtas ang aking pamilya at mamuhay ng magandang buhay. Ang mansyon ng Xuanwo ay wala sa lungsod ngunit 20 kilometro ang layo mula sa Xuanwuzeti. Ang Shu family ay mayaman, ngunit ang kanilang bahay ay isang shed kumpara sa Xuanwo Mansion. Ito ba ang mansyon ng Xuanwo? Mukhang isang lungsod. Ang Xuanwo ay isang siglong gulang na aristokratikong pamilya. Xuanwo Mansion Main Chamber, ama, ina,
at ako ay bumalik. Kumusta ang martial arts tournament, Mulan? Tanong ni Count Xuanwu. Ang mga resulta ay pabor sa akin, ama. Lady Jin Mulan, maganda yan, Mulan. Kung katulad mo lang sana ang kapatid mo, hindi na ako sasakit ng ulo sa sitwasyon. Nakakahiya. Ama, ganoon ba talaga kalala? Ito ay mas masahol kaysa sa iyong iniisip. Ang estado ng Yu ay nagpatupad ng isang bagong batas na nagbawas sa kapangyarihan ng mga maharlika sa malaking sukat. Ang mundo ay nagbabago, at kung hindi tayo magbabago kasama nito, maaari tayong matangay sa basurahan. Ama, mangyaring makatiyak. Hindi ko hahayaang bumagsak ang pamilya Xuanwu. Hinding-hindi ako mag-aasawa, mananatili ako dito at babantayan ang aking nakababatang kapatid at poprotektahan ang aming pamilya. Kahit na sa iyong pangangasiwa, maaaring ito ay walang saysay, walang kwenta ang kapatid mo. Guro, may gustong makipagkita sa iyo. Sino ang gustong makita ako, at ano ang gusto nila? Ang binata, si Lady Mulan, ang sinundo ngayon. Sabi niya, may kailangan daw siyang sabihin. Tungkol ito sa kasal ni Lady Mulan. Malamang nasaktan siya ng husto. Ipapasok siya. Ang pangalan ko ay Shenlang, at binabati ko ang Panginoon. Ngayon, ano ang masasabi mo tungkol sa kasal ng aking anak na babae? Sobrang gwapo niya. Ako at ang aking pamilya ay umaasa dito. Narinig kong naghahanda ang pamilya Shu na mag-propose sa iyo. Plano ni Shu Hongzhou na pakasalan si Lady Mulan. Ang ekspresyon ng Earl ay lubhang nagbago. Ang pamilyang Shu ay isa sa mga nangungunang dignitaryo ng kaharian ng Yu. Hindi lamang sila kamag-anak ng mga monarko, ngunit ang gobernador ng lalawigan ng Tianan at General na Pingnan ay mula rin sa pamilyang Shu. Secret lang daw yon. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Ako ang manugang ng Shu family. Inakala ni Shu Chenchen at ng kanyang bagong partner na ako ay isang tanga, kaya hayagang pinag-usapan nila ang bagay na ito sa harap ko, ang manugang ng Shu family. Shenlang ha, parang pamilyar ang pangalan na iyon. 2 araw lang ang nakalipas, nagnakaw siya sa Shu family at ginawa ng sexual na pananakit ang isang kasambahay. Oh, naalala ko na siya ngayon, isang batang lalaki na nagnanakaw at nanliligaw sa mga babae habang kasal. Ang maganda lang sa kanya ay ang mukha niya. Walang oras na mag-alala tungkol sa kanyang background, kailangan kong malaman kung totoo ba ang sinabi niya, agad na magpadala ng maraming koponan upang magsagawa ng pagsisiyasat, tawagin ang aming mga impormante ng sabay-sabay. Opo, Ginoo. Kahit na hindi pa ako nagtitiwala sa iyong mga salita, ang iyong sinabi ay maaaring makatulong ng malaki sa pamilya. Sisiguraduhin kong gagantimpalaan ka. Handa akong mag-alok ng anuman sa loob ng mga hangganan ng batas at moralidad. Ang ideya na maaari akong makipag-usap ng direkta sa kanya at nag-aalok siya ng gantimpala para sa hindi kumpirmadong impormasyon ay nakakagulat, ngunit ngayon ay maaari ko nang mailigtas ang aking pamilya. Well, ngayong nandito na ako, gusto ko pa. Please allow me to stay here and give me a job. Siyempre, ayaw talagang magtrabaho ni Shenlang, kundi ang mapalapit kay Jin Mulan. Habang nasa mansyon siya, gagamitin niya ang kanyang kagandahan para akitin ang Diyosa at pakasalan siya. Sa ngayon, pag-aaralan mo ang anak ko. Bagamat ang iyong mga magulang ay maaaring magbuhos ng pagmamahal sa iyo, sa loob ng mga pader na ito, hindi kami magsisikap sa paghubog sa iyo na maging isang pinakintab na brilyante. Salamat, Master Jin. Master, may problema tayo. Dumating na si General Pingnam ng pamilya Shu sa Nujiang City at patungo sa Xuanwu City. Ano ba naman? Bakit ang bilis nilang kumilos? Hindi pa lumilipes ang deadline. Dapat lumipat sila pagkatapos kong mamatay. Baka may 2 o 3 oras na lang ako bago magpakasal sa iba si Mulan, hindi ako papayag. Sasamahan ako ni Mulan. Sa oras na ito, ang pinto sa kanyang harapan ay direktang sarado, naiwan siya sa labas. Normal lang ito dahil tatalakayin ng Lord Count ang isang lihim na bagay. Sa bagay, outsider lang naman si Shenlang kaya imposibleng makasali siya. Lumilitaw na si General Shulin ang lihim na dumating. He's scheming to come here and strong-arm a marriage na hindi natin matatanggihan. Gusto nilang wasakin ang mga haligi ng pamilya Xuanwu at alisin ang ating kapangyarihang militar.
Hindi ba natin siya pwedeng tanggihan, mahal ko? Ang pamilya Shu ay napakalakas, pag tumanggi kami, insulto ang tingin nila. May kainahinala sa likod ng panukalang kasal na ito, naglabas siya ng punyal ama, handa akong papangitin ang sarili ko, huwag kahit. Nauuna ang buhay ng pamilya ko bago ang pamana ng pamilya namin. Kahit sirain mo ang iyong mukha, naniniwala akong magpo-propose pa rin sila sa iyo, unless ikaw. Unless may asawa na ako, diba? Mulan, hindi mo kailangang gawin iyon. Bilang isang ama, hindi ko hahayaang isakripisyo mo ang iyong kaligayahan para sa kapakanan ng pamilya. Mangyaring muling isaalang-alang ang iyong desisyon. Sinabi ni Miss Jean Mulan ng Count House na ang makapag-ambag sa pamilya ay nagbibigay sa akin ng malaking kaligayahan. Pakiusap, hayaan mo akong gawin ito. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Ayos lang. Si Lord Count ay biglang nakaramdam ng matinding pagkabalisa at naantig. Kumuha siya ng panulat at tinta, at isinulat ang 5 pangalan sa isang piraso ng puting papel. Hahanapin ko ang pinakamahusay na tao para sa iyo, anuman ang mangyari. May darating na 5 binata na napakagaling. Pumili ng isa sa kanila, pumunta at kunin sila ng mabilis hanggat maaari. Opo, Ginoo. Master Jean, Lady Mulan, maaari ba akong sumali sa kompetisyon para sa kamay ng Lady Mulan sa kasal? Nang lumabas ang mga salitang ito, lahat ng tao sa silid ay natigilan. Ilang sandali silang hindi nakapag-react. It was really unexpected. Shen Lang. Lady Mulan, nais kong pakasalan ka. Shen Lang, ikaw. Hindi na ito napigilan ng Black Tortoise Earl. Malapit na siyang sumabog. Mahal, huwag kang magalit. Narinig na nating lahat na si Shen Lang ay hindi maganda sa pag-iisip, at siya ay bata pa. Huwag mo siyang pansinin. Sige, isa itong taong may problema sa utak. Isa pa, bata pa siya. Bakit kailangang pakialaman siya ng Count? Someone, halika iuwi mo ang batang ito. Bigyan siya ng 10 gintong barya, ngunit ibigay ito sa kanyang mga magulang, hindi sa kanya, at siguraduhing magpadala ng magtuturo sa kanya. Teka. Iyan ba? 2 tanga. Ikaw. Ano ba naman? Sa kanyang nayon, may sikat na palayaw si Shen Lang dahil kasama niya ang nag-iisang tanga sa nayon, sinimulan silang tawagin ng mga tao na 2 idiot. Noong unang nakilala ni Mulan si Shen Lang, nalaman niya ang palayaw nito, 2 idiot. Napatingin si Mulan kay Shen Lang na parang bata. Kamakailan lamang, nadismaya si Mulan sa panlilinlang ng may sapat na gulang ngunit pinahahalagahan ang kawalang kasalanan ng mga bata. Wei Muan, gusto na kitang pakasalan. Isasama kita sa listahan para makalaban ka ng patas. Teka, ano bang inaalala ko? Idinagdag niya lamang siya upang maging mabait, walang paraan na pipiliin siya nito. Di bale, yun lang. Sige, dalhin mo si Shen Lang sa ika-6 na silid. Ngayon ay oras na upang ion ang aking alindog. Oras na para tanggihan ang mga manunood. Wala pang 1 oras, dumating na ang 6 na lalaki, at kinailangan ni Mulan na pumili ng isa sa kanila bilang kanyang asawa. Kailangan niyang pumili ng isang tao sa tanghali para ikasal sila sa gabi. Nagsimula na ang pagpili. Si Wang Lian, isang Panginoon ng Xuanwuzeti, ang unang kandidato. Malapit na akong maging asawa ni Mulan. Mahigit 10 taon nang magkakilala sina Wang Lian at Jean Mulan. Dahil sa inspirasyon ni Mulan, ginawa niya ang lahat para maging karapat-dapat siyang maging asawa, at nahigit kasama ang kanyang nakamamanghang katawan. Naniniwala ang lahat sa mansyon ni Earl na malapit na siyang maging manugang. Wang Lian, ano ang kinabukasan natin? Sa pagkakaalam ko, pinahahalagahan mo ang daan-daang taon na pundasyon ng mansyon ni Earl, pagkatapos naming ikasal. Plano kong kunin ang negosyo, habang nakatutok ka sa pag-aalaga sa mansyon ni Earl. Salamat, Wang. Tumayo si Jean Mulan at lumabas. Pagkatapos ay pinuntahan ni Mulan ang susunod na 4 na lalaki, at lahat sila ay may katulad na mga tugon. Mr. Mo, ano ang kinabukasan natin? Mananalo ako sa martial arts competition at magiging martial master. Pagkatapos nito, plano kong pamunuan ang hukbo ng Earl at lumaban, na nakakuha ng karangalan at papuri. Ano ang kaakibat ng ating kinabukasan? Katapatan.
Ililipat ko ang langit at lupa para sa iyo, Lady Mulan. Ginagawang mas malakas ang Earl ng Xuanwu. Matapos makipag-usap sa 5 tao, sa wakas ay dumating siya sa silid ni Shenlan.